Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa import at export business mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Ano ang import at export business mga kanegosyo? Import business, ito yung kukuha ka ng mga produkto sa ibang bansa at ibebenta dito sa Pinas. Export, ito yung mga lokal na locally made ng Pinoy na dito ginawa sa Pilipinas at e-export sa ibang bansa. Mga kanegosyo, sa GDP or Gross Domestic Product ng Pilipinas, malaking bagay ang exportation mga kanegosyo o yung tayo yung nagbibigay ng produkto sa ibang bansa. Kwento ko lang, nung nagtrabaho ako, karamihan ng mga nagiging boss ko mga kanegosyo, puro Chinese. Nag-work din kasi ako as a sales. Hindi ko na sasabihin kung anong company. Pero karamihan ng mga napapasok o na pagtrabahuan kong na mga kumpanya, puro Chinese ang may-ari. Maaring tuwan-tuwa tayo sa mga Chinese na negosyante mga kanegosyo, pero hindi nyo ba alam, karamihan ng negosyo ng mga Chinese, puro import business. Import sila ng produkto sa Israel, China, or sa ibang bansa, Taiwan made, at dito ibebenta sa Pilipinas. At yung pera na dito para sa Pilipinas, ilalabas sa ibang bansa, which is masama or mali para sa ekonomiya natin yon mga kanegosyo. Dapat ang perang para sa Pilipinas, dapat dito lang din umiikot sa Pilipinas. Pero dahil sa daming mga negosyanteng Chinese na puro import business, yung pera na parang dito lang sa Pilipinas umiikot, lumalabas papuntang China, papuntang Taiwan, papuntang Israel. Yung bansang China, bansang Israel, bansang Taiwan, yun yung yumayaman lalo. Kasi nakukuha nila yung pera ng ibang bansa at dun umiikot sa bansa nila yung pera. At nakakapag-create yun ng mas maraming trabaho, mga kanegosyo. Kaya mga kanegosyo, sikapin natin na makapasok sa export business. Na hindi lang dito sa Pilipinas maibenta yung produktong gawa natin. Ikaw man nagtahi niyan, ikaw man nag-compose ng kantang yan, ikaw man gumawa ng recipe niyan, sikapin natin makarating ng ibang bansa. At doon makakatulong tayo. Kasi pag naibenta natin yung produkto natin sa ibang bansa na locally made by dito sa Pilipinas, yung pera na halimbawa mabenta natin yung produkto natin sa Germany, sa European country, yung pera dun sa bansang yon mapupunta sa atin. So ibig sabihin iikot yung pera nung iikot yung pera dito sa Pilipinas dahil sa export business natin mga kanegosyo. So makakapag-create tayo ng mas maraming trabaho para sa ating mga sa mga sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya mapapansin nyo mga kanegosyo, ang higpit ng ikot ng pera dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng mga negosyanteng in-check, puro import business. At tuwan-tuwa na tayo sa kanila. Ang taas ng tingin natin. Kulang na lang luhuran natin sila. Pero hindi nyo alam mga kanegosyo, isa sila sa nakakapagpahina ng ekonomiya ng Pilipinas. Iyan po ang katotohanan. Kung aaralin nyo lang. Kasi nilalabas nila yung pera na para lang dito sa Pilipinas mga kanegosyo. Wala na ba silang alam na negosyo? Puro import business lang? Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, lagi kong sinasabi, focus in one,
hanapin ng community, i-scale up yung negosyo natin. Ngayon, kailangan mo nang gumawa ng original content. At then, sikapin natin, kahit sobrang hirap, one day, makapag-export tayo ng produktong sariling gawa natin papunta sa ibang bansa. So that makapag-create tayo ng mas maraming trabaho dito sa Pilipinas at makakatulong tayo sa kapwa Pilipino natin. At iikot yung pera dito sa Pilipinas na galing ibang bansa dahil sa produktong na-create natin. Mas importante po ang export, mga kanegosyo, sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type mo naman kung taga saan ka, comment mo naman, heart mo na rin to, subscribe ka naman sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.